Luwag na luwag ho din ngayon sa aming pigire. Isang inahin laang at 21 biik ang nandidini. Good morning mga kasimpogi! Ako si Bugoy. Pumunta nga ho ako sa aming babuyan para tingnan ko kung anong kalagayan. Dahil dini ho sa amin ay kalat na kalat ang ESF at marami nang may babuyan ang namatayan. Binalutan din ho are ng tatay ng mga tinahing sako para daw ho hindi makapasok ang mga manok at ibon na galing sa ibang ibayo. Dahil yung mga yun daw ho ay kung saan saang babuyan nakakapunta at pwede daw ho ang sakit ay madala nila. Tatlong inahin ho din sa amin ang bagong anak pero ngayon ho'y iisa na ang natitira dahil yung dalawa ho ay binenta na. Ay nakakatakot naman hong ipagsapalaran at baka magkasakit din laang. Itinira laang ho namin aring isa dahil 21 ho din ang biik para meron naman hong magsusuporta. Hinati ho namin sa dalawang grupo ang mga biik na ito. Mabuti na laang ho at napakabait na ring inahin. Hindi niya inaaway ang mga biik kahit alam niyang hindi niya rin mga anak. Siguro ho'y naisip niya na mas maigi na magpadede ng hindi mga anak kaysa siya ang mapahamak. Talaga laang hong matrabaho ang magintindi na re. Kaya talagang pinagtsatsagaan ho kaysa naman lumaki pa ang lugi. Nalugi na nga ho kami nung nakaraan doon sa isang native na si Happy. Umanak nga ho ng 11 tapos isang buwan lang nakakaraan lahat naman ay nagkandamatay na. Luwag na luwag ho din ngayon sa aming pigire. Isang inahin laang at 21 biik ang nandidini. Sa aming pagpapadede, halinhinan ang ginagawang pamamaraan. 10 laang muna ang mauuna tapos susunod naman yung 11. Sinusuportahan laang namin ng magandang pakain ng inahin para naman ari makaya niya. Ang aming dalangin, sana naman ay makaligtas ang mga biik namin. Para naman ho, meron kaming pagsisimulaan at muling pagbabawian. Mahirap naman ho aring maubos at talaga naman ho malaki na rin din ang aming puhunan. Garni ho ang aming ginagawa. Pagkatapos ho nilang dumede ay nililipat muna namin sa kabila. 3 linggo na rin naman ho ang nakakaraan mula nung may panganak sila. Bumibili rin ho kami ng gatas para kahit papaano ay may pangsuporta. Makaligtas lang aring lahat ay siguradong muling babalik din sa aming babuyan ang sigla. Dahil ngayon ho sa aking pagpasyal ay ramdam din ang kalungkutan talaga. Nag-research ho ako kahapon kung ano bagang gamot sa ESF. Hanggang ngayon ho sa garning sakit ay wala pa daw treatment. Pero dini ho sa amin kahit papaano kami ho ay nagdi-disinfect para naman ho hindi masayang ang aming mga biik. Nagtitimpla ho kami ng sodium hydrochloride bago namin i-spray sa mga paligid. Nung una nga ho yung ginagamit namin ay krudo kaya nga lang ay talagang may kamahalan ito. Wala pa naman hong pag-aaral tungkol dito. Ginagawa lang namin aret kami nagbabaka sakali baka kahit papaano ay makakaiwas ng kaunti. Baka kayo naman ho ay mayroong nalalaman na mas mainam inyo naman ho i-comment diyan. Dahil dini ho sa ating page ay marami ring magbababoy na nanonood at nakasuporta. Para kahit papano ho sa tulong ninyo makakuha kami ng idea. Sana ho'y mawala na ng tuluyan ang African swine fever na yan na nagpapahirap sa ating kabuhayan. Napakasakit naman ho kung ang matitira lang sa atin ay mga kulungan na wala ng laman. Kaya ho lagi nating ipanalangin na tulad ng COVID, aring ESF ay mawala na rin. Pareho la ang virus at pinsala sa kapangyarihan ng Diyos, wala yang magagawa. Patuloy lang tayo magtiwala. Pagsubok lang ito kaibigan, may mas magandang nakahanda sa atin sa kinabukasan. Sige ho, God bless sa lahat. Salamat ng maraming sa inyong panonood. Paalam!